So, Kathy, 41 ng Makati. Single mom of a 21-year-old daughter. Tama? Yes po. Ikaw ang nakatoka sa company nyo sa events? Sa events, saka minsan may small projects din. Like, for example, magtatayo ng mga bagong branch, ganun. Oh, so marketing ka? Parang hindi eh. Yung team namin sinet up para mag-assist lang dun sa marketing, tapos dun sa events, sa HR, sa facilities namin. Project manager. You are a business development / project manager. Yes, parang ganun. Okay. Anyways. Okay. Age of 41. Meron kang emotional entanglement. Kung kailan ka nag-41 nga naman no? Oo. Pretty hirap kasi ng buhay. Okay. Sige. Actually, tungkol sa work. Ilang weeks ko na rin ginagaslight yung sarili ko tungkol dito eh. So, actually narinig ko yung caller mo the other. Kasi every morning ko yung pinapakinggan ko. Keeps me in touch with reality kasi. Kasi minsan, di ba, we have the tendency na kapag sobrang work, nagiging insensitive tayo sa emotions ng mga tao. So, every morning, pinapakinggan talaga kita. That's my daily routine. Thank you, ma'am. You're welcome po. The past few weeks kasi, nararamdaman ko na parang nawawala na yung value ko sa work. Parang di na ako happy. Kasi, bakit po? Okay, wala lang. Ay, sorry, baka medyo personal. Actually, kaya din kita tinawagan. Kasi feeling ko... You're wrong. Tell me your story. Sige. Sige. I will not assume. So, sa work kasi, siguro nasanay ako dun sa mga dati kong trabaho na pag hiningi sa'yo, hindi mo hihintayin na i-follow up sa'yo bago mo ibigay. Kaya maalala nung nag-utos sa'yo or hindi. Give me a context. For example, sinabi, gawan mo ako ng rules and guidelines on governance on how to monitor the performance of our managers. Okay. Okay, gagawin ko kagad yan. Tapos, magsiset na ako ng schedule kung kailan ko ipapresent. Tapos, hanggang sa mapupush off siya na mapupush off. Pero ang point ko, pag sinabi mo sa akin, gagawin ko yan. Kahit hindi mo ako tanongin ulit, i-follow up kita, sasabihan kita na ito na yung progress ko. So, medyo ganun ako. Now, dahil naging ganun ako sa office... You are overly invested and a stickler for rules. Siguro kasi, sanay ako sa palo. Yung pagka... No. I'm telling you, you are overly invested and you are a stickler for rules. Siguro po. Or takot ako lagi sa mga boss ko. Hindi, pag inutos sa akin, susunod talaga ako. Siguro, ganun yung pagkakalaki sa akin. Kasi dati din, sa dati kong company, client servicing manager ako. So, dapat lahat ng request ng client, on time, tsaka na-follow up, tsaka nakalista. Walang isang nami-miss out. Kasi yun yung pinaka-metric ko. So, kumbaga, nasanay ako na, hindi kasi singilin, ibibigay mo lang. So, alam mo yun, very diligent. Kasi nga yun medyo takot ako na pagka inutos sa akin, hinanap sa akin, tapos hindi ko na ibigay. Or kapag siningil na sa akin, hindi ko pa nagagawa, feeling ko, nagkaroon ako ng utang. Medyo ganun ako sa work. Now, dahil ganun yung naging... Can I just tell you this na? Sige po. This conversation is so unusual to you. Because you are not used to asking opinion for a job or a work that you know you can deliver. And let alone asking an opinion from a guy who has a very limited knowledge of what you do for a living. You must be so in disarray for you to call. Opo. Okay. At saka, what happened? Ano nangyari? Hindi rin ako sanay ng in-express ko yung
dissatisfaction ko. Tsaka ini-express ko yung kapag hindi ako happy. Mm-hmm. Normally, kapag hindi ako happy, hindi ko sasabihin yun sa boss ko. Hahanapan ko ng way para i-solve yun. Kasi parang, para sa akin, yung boss ko, kaya niya ako kinuha hindi para bigyan siya ng problema, pero para bigyan ko siya ng additional solutions. Parang ganun. Precisely. I agree with you. So, hindi ako sanay na kapag meron akong problema. Siguro kapag nagkakaproblema ako, iisipan ko muna ng solusyon, tapos tatanong ko yung boss ko. Hindi yung dadating ako doon, magwa-whine ako, kaya... So, hindi ako sanay na ganun. Kaya lang recently, dahil nga napansin niya na pagka inutos niya sa akin, and sabi naman niya sa akin yun, alam mo kung nasa team na kita last year, ang dami siguro nating natapos. Okay. Kasi, dahil nga nung kinuha niya ako, ngayon kinuha niya ako para, dahil yung ganun kong ugali, ngayon ipa-follow up ko na lahat ng tao niya. So, pag nag-utos siya sa mga tao niya, isasama niya ako sa meetings, tapos tatandaan ko yun, tapos ako na yung magpo-follow through. Kasi nga, ako yung tipo ng tao na kapag may pinagawa sa akin, hindi ako makatulog hanggat hindi ko yung tapos. Mm-hmm. May mga times umabot akong 4 a.m. na sa office pa ako. Kasi nga hindi ko kaya kapag hindi ko natatapos. So, ganun. Kaya lang, recently, nararamdaman ko kasi yung, okay, follow up ko, i-remind ko yung mga tao. Tapos like yung kaninang umaga, sabi niya kasi sa akin, pwede bang, yung performance appraisal ng mga direct report ko, sabihan mo sila na i-prepare naman nila yung mga self-assessment nila, parang ganun. So sabi ko, boss, yung one-on-ones mo, sinend ko sa kanila sa email at saka sa Viber na kailangan i-prepare nila sa'yo yun bago namin i-schedule yung mga schedules. So sabi niya, apparently hindi nila ginawa. So ganun. Okay, so hindi ko alam kung paano yung susolusyonan. So, nafe-feel bad ako na parang ang ginawa niya sa aking function is tagahabol ng mga tao. Pagka para ako naging executive secretary niya or secretary ng mga tao niya. At some point, parang babysitter niya. Parang babysitter na kasi parang kung hindi ko ipaalala, hindi nila ma-deliver. Kaya lang kasi, yung feeling na ako naman, nagagawa ko naman yung end ko palagi. Pag hindi nila na-deliver kasi, dahil sa akin inutos na bantayan, parang kasalanan ko pa rin. Alam ko yun, baka naman hindi niya iniisip yun. Pero kasi nga, I take accountability and responsibility sa mga utos sa akin kasi. So parang ngayon, hindi ko na nahanap yung value ko. Sabi ko, parang umabot ako sa point ng buhay ko na ganito. Gusto kong gumawa ng mga projects na sa akin. Gusto ko sana yung may value talaga, hindi yung sa kanila mo ibibigay yung mga projects of value. Tapos ipapaalala ko lang sa kanila kasi feeling ko mas magaling naman ako, saka mas matalino naman ako than just running after people's jobs. Kasi feeling ko talaga, sa dati kong work kasi, may hawak naman akong tao. More or less 100 people naman yung hawak ko across 2 sites. Head naman ako ng team na yun. Mahal naman ako ng mga tao kahit pa paano. Okay. Tapos, simply put, parang kinuha mo ko from yung dati kong company, tapos napansin mo, ito yung nafe-feel ko baka mali, kaya ako gusto kong opinion mo din kasi baka naman masyado lang mayabang yung perspective ko. Parang kinuha mo ako sa dati kong company. Or galing ako sa dating company, medyo may value yung ginagawa ko, not just for the careers of my people. Naka-help akong pagalingin yung ibang tao. Tapos dito ginagawa mo akong babysitter tsaka secretary ng mga tao mong ayaw sumunod sa'yo. Medyo nahihirapan na akong hanapan ng value yun. Even if sometimes dati sinasabi niya, you make me accomplish many things. Pero kapag kabiggipitan na, hindi ko na kasi nararamdaman yun. And it's been a while, medyo 1 year na rin. Sinasabi ko sa sarili ko na, hindi.
may value to. Yung ginagaslight ko nga yung feelings ko, na maarte lang ako. Ino-overcomplicate ko lang, hindi naman ako dapat ganun mag-isip. Pero dati kasi nung ginagawa ko nga yung mga events, feeling ko may value yung trabaho ko. Kasi lagi naman, kahit ang iutos mo sa akin ay magtimpla ng kape, pinakamasarap na kapeng kaya kong itimpla yung ibibigay ko sa'yo. Pag sinabihan mo kung magwalis ako dito, sisiguraduhin kong walang kahit konting alikabok dyan, kahit gaano kaliit o gaano kalaki yung ibibigay mo sa akin yung responsibilidad. Hindi ko yan itutulugan hanggat hindi ko feeling na perfect yan para sa akin. Hindi lang para sa'yo, para sa akin din. Gusto ko yung standards mo kung kaya ko pang i-exceed ko. Hindi kasi parang ayoko kasing short change ko yung mga tao dun sa kaya kong ibigay na parang ito yung capacity ko. Pero tinatamad ako Gusto ko yung sakto lang. Yung mga sasabihin na galawang sakto lang. Gumalaw na ayon sa sweldo. Hindi naman yun Gumalaw sa ayaw. Parang sa akin, gumalaw ka na naaayon sa palagay mong nararapat na ibigay mo. Parang ganun naman ako I was never after the recognition. Pagka nga after ng mga events namin dati, minsan nagtatago pa ako pag picture taking Nahihiya ako. Parang gusto ko, alam ko may na-accomplish ako. Okay na ako dun. Di mo ako kailangan paakitin ng stage. Gusto ko alam ko lang na may natapos ako. Na of value to other people. Kaya lang ito kasi parang I look after everybody. They all have their own voices. Tapos they all have their own values. Tapos ako, tagapaalala lang nung kailangan nilang gawin. Kasi minsan niisip ko kasi sila yung magaling. Sila lang yung magaling. Ako, magaling lang akong tumanda. Magaling ko nang tandaan yung mga bagay na kailangan gawin. Pero hindi ko talaga kaya. Kaya ito lang na lang pinapagawa mo sa akin. Hindi naman ako nagkulang maging reliable. Tapos, minsan, yung mga friends ko sa office, sabihin din nila, ba't di mo kasi sabihin? Ba't di mo hingin yung mga kailangan mo? Kasi nga hindi ako sanay na hinihingi. Siguro, baka mali ko yun sa dati ko kasing trabaho, hindi ko kailangan hingin ma-promote. Gagalingan ko lang. Aalagaan ko lang yung mga tao ko. Pag umangat sila, pwede namang umangat din ako, pero pagka nakita kong naging okay sila, feeling ko accomplishment na yun kahit umangat pa sa akin. Pero dito kasi hindi ko na nakikita kung saan pa talaga ako nagkakaroon ng value And mahalaga yun sa akin kasi ito yung ginubuhay ko para sa anak ko. Kaya hindi na ako nakipagrelasyon kasi gusto ko maibigay yung all ko sa trabaho ko at saka sa anak ko. Para yung quality, wala akong iniintindi na pag nag-overtime ako sa work, kapag kailangan ko mag-uwi ng trabaho sa bahay, may mga away sa akin. Kasi gusto ko talagang ibigay lahat dun sa dalawang bagay na yun na importante sa akin. Yung work ko at saka yung anak ko. Kaya lang sabi mo nga nung isang araw dun sa isang caller mo, everybody's dispensable, and I know that. Pero gusto ko pa sigurong mas maintindihan pa, tsaka mas tanggapin pa kasi minsan, PPJ, yung tinuturo siya, yung ina-advise sa akin ng utak ko, and it will take me a while bago ako humingi ng tulong sa ibang tao. Kasi ayoko nakakaabala. Pero kasi, nalulungkot na talaga ulit na tingin ko sa sarili ko kasi parang bakit ganun? Ako yung pinaka-reliable na tao mo. Pero parang ako yung pinaka-ulang halaga. Parang ganun na. Parang bakit parang naging downfall ko pa yung pagiging responsable ko. Diba kahit pa paano dapat may honor na meron ako nararamdaman na hindi ko naman kailangan ng public appreciation. Siguro yung mabigyan mo nga ako ng ito importante to sa akin, kaya
sa'yo ko i-assign kasi alam ko na kapag ka sa'yo ko pinagawa, magagawa mo ng malinis at mabilis. Yun, okay na sa akin yun. Naramdaman ko na yung value ko na. Pero yung, i-follow up mo si ganito, siguraduhin mong ginawa niya to. Hindi na naman niya nagawa to. So, mag-join ka sa meeting namin para may mag-notes. Pero, pag di sasalita ako sa meeting, kasi meron naman ako opinion, di naman natitake. Kasi feeling ko naman I can bring something to the table now that ang dami-dami kong pinapakinggang meetings, dami-dami kong inaaral, dami-dami kong pinuput together, mas na-expose ako sa mga ginagawa nila. Feeling ko, may value naman kahit pa paano yung opinion ko. Pero parang, galing dun sa dati kong work, bakit parang pababa? Well, hindi siguro pababa yung sweldo, pero bakit parang pababa yung dangal? Ayun lang naman yung iniintindi ko. And siguro naghahanap ako ng perspective na paano ko hindi iti-take sa personally. Kasi nagiging personal na sa akin. Paano ko siya lulunukin pa? Para hindi ako... Kasi ayoko din yung mangyari sa akin yung mawalan ako ng gana. Ayoko yung, everybody does it this way. Halos lahat naman ng tao kapag okay lang sa'yo, kahit isang buwan di pa nila nabibigay yung hinihingi mo. So, sasali na lang ako sa kanila kasi mukha naman kahit ganun yung kalakaran, favored mo pa rin sila. So, yun siguro yung hindi ko lang ma-process na naapektuhan siguro ako to the point na pati yung mga friends ko minsan sa office. Kaya minsan umiiwas ako PPJ kasi parang merong isang event na may hinihingi akong deliverable and I seldom make friends, real friends, very close friends sa office. Meron akong hiningi dun sa friend ko na ka-work ko na hinihingi ng boss ko. Tapos siya yung pinakahuling nakapagbigay. So sabi ko sa kanya, grabe pati ba naman ikaw? Pero hindi sa'yo naging problema doon, PPJ eh. Nung nag-reflect ako, it's what I'm generally feeling na pinoproject ko sa kanya. So, bakit aawayin ko siya? Kasi I'm generally feeling unimportant. Pero pati siya, napagbubuntong ako ng feelings ko. Kasi everything I see seems to be proving na hindi ako mahalaga. And ayoko maging ganun kasing klaseng tao. Ayoko maging toxic. Ayoko yung nagiging pabigat. Ayoko yung aawain kita kasi di mo ako na-replyan kasi feeling ko halos lahat naman ng tao hindi naman nagre-reply sa akin. Ayoko kasi maging ganun tao. Gusto ko kasi ako yung tiyan ng tao na gusto mo akong ka-teammate kasi we can make each other better. Medyo ganun kasi ko usually. Ito sa mga dati ko work na parang hindi ko bibilangan yung oras. Gusto ko lang magawa natin ito na maayos. And siguro baka masyado siyang emotional for baka mababaw siya para sa work. Kaya lang sa akin kasi medyo papunta ng mental health concern. Kasi minsan hindi na ako nakakatulog. Tapos natutulala na lang ako. Tapos iniisip ko na lang na all the things in my life I will never achieve better. Yun, ganun. Kasi bakit ganun? Binigay ko lahat. Hindi ako naging mayabang sa office. Basta pag kami actually sabi ko sa office uso yung kapag may title na director lang doon nagre-reply yung mga tao. So dati meron ako naging boss sa office, hihiramin ko yung laptop. Tapos pwede bang mag-email tayo dito para lang may bigay sa amin yung kailangan namin. Kasi kapag kami nagwa-follow up, hindi kasi sumasagot eh. Sabi ko nga, ako kasi, kahit janitor siguro yan, o si Kuya Guard nag-email sa akin, tapos may kailangan sa akin na may bibigay ko, sasagutin ko yan. Pero bakit dito sa office parang kailangan ganun? Kailangan may title ka bago sila kumilos. Andun siguro ko, tapos, andun na hindi naman ako director, senior manager lang naman kasi ako eh. Tapos lahat ng mga binabantayan kong hindi sumusunod sa trabaho. Lahat sila director kasi. So, yung ibang departments, kapag nag-email kami, kailangan ng may title na director para sumagot sila. So now, dun sa team ng boss ko,
ako yung pinapa-follow up ng mga director niya, all the more hindi ako sasagutin nun. Kasi syempre hindi ko rin, inirerespeto ko rin yung mga taong yun eh. So, siguro, gusto kong maintindihan if may other way ba para maintindihan yung sitwasyon ko para hindi ako na-feel bad kasi baka pala ako yung may diferensya. Baka pala in the way I'm thinking, baka nag-exaggerate ako, baka OA ako, baka masyado akong toxic, tito-toxic ko yung mga tao sa paligid ko, or baka pala it's a sign na dapat umalis na talaga ako dito kasi it's not supposed to feel this way. Yun siguro yung kaya ikaw lang talaga matatakbuhan ko kasi sa'yo naman ako laging nakikinig, PPJ. Aww, thank you very much. Okay. Are you done? Are you finished? Yes. You have water there? Opo. Naka-sip naman ng water. Okay. You want me to tell you things bluntly? Yes. Have a life. Okay, let me, kasi your question is an economical question eh. Magre-resign ba ako o hindi? In the same breath, binanggit mo na kailangan mo ng work for your daughter. Yes. So that's a decision that you will have to make on your own. But here we go. Ready? Opo. Lahat ng reklamo mo, it only gives warrant sa lahat ng reklamo mo kasi ini-equate mo lahat ng sinakripisyo mo na hindi hiningi ng office sa'yo. Okay. Tama ba ako? You are now starting to count the things that you sacrificed for your office, for all the results that nobody asked you to sacrifice, but because you are too invested in the company, you did that anyway. Tama mali? Tama naman po. Like, halimbawa, hindi pa ako nagjowa kasi ayoko muna mag-overtime po ako. May sa akin. Nobody asked you na wag ka magjowa. Pero ginawa mo. And you know, kudos to you kasi kukonti ang ganyan empleyado. You know, employees like you are employees na very hard to come by. You are not professionally invested. You are emotionally invested. You know, yung iyak mo ngayon, it's coming from a place of pain. Kasi you made your work the center of your universe, but your work, you're just employee 001. Tama mali? Yes. I know how it feels. Yes. I think so too. Kaya sa'yo ako tumawag. Now, ganito na. But, another question. Yes. This is symbolic na lang siguro itong tanong natin. But, when was the last time that you visited your company employees handbook? The book where all the rules are written for the company employees. Pagka po, noon pong Nung nag-uumpisa ka, baka hindi mo nga binasa eh. hindi po pagka, noon po and then po, doon po may hindi gumagawa ng trabaho dyan sa branch. Pagka lang po may kailangan, meron naman pong isang teammate ako, kinasuhan siya. So, chinek ko rin yun. Kasi gusto kong malaman kung mag-warrant ba ng suspension. Kasi ayoko sana masuspend siya. Parang mga ganun. Parang ganun lang. Okay. To check, to validate. Yun. Pero to check for myself, hindi na. Exactly. Opo. Do you wanna be surprised? Yes. The company handbook has rules.
You agree? Yes. It does not have a heart. Agree. Twice in my life, I was in a position like where you're at right now. Sorry, baby. It's okay, it's okay, it's okay. I am very much well versed in giving you an insight to this. Again, this is an economical question. Hindi ito emotional question. Hindi ka naman mayaman. But you know, there's something that I realized habang kinikwentuhan mo ko. If I am your company, and all that you said na ginawa mo for the company, all the sacrifices, malamang nakita yan ng company. Hindi mo bulag yung company. Kasi para sa'yo, parang nabaliwala ka. Tama, you are now serving lesser roles. Kumbaga, yung pedigree mo, hindi mo na nagagawang ipakita kasi you are now doing a mediocre kind of job compared sa pedigree mo as an employee. Nandun ka tama? Parang ang dating ay, I could do more. Tama, mali? Yes. Okay, pointers. Ready, ma'am? I like this conversation. Pointer number 1. You'll never know, Kathy, baka mamaya, may mga tao din na nasa ilalim mo na kailangan mapunta kung nasan ka ngayon. And they're having the same training or trainings as you did when you were about to rise to the top. Kahit pa paano nasa managerial supervisory ka na, di ba? So baka mamaya, it's being delegated to people na nakikita ng ibang potential. Hindi lang naman ikaw ang talent ng kumpanya o hindi lang naman ikaw ang merong talent sa kumpanya. That's number 1. I could be wrong. And number 2, you have been with this company for 10 years now. Tama? Almost 10 years now. Do you want to be a director someday? Yes. Your attitude right now will never merit for you to become a director. You are too emotionally invested. Narinig mo yung pusa ko? Opo. Nag-agree po siya sa'yo. Sabi ng pusa ko, Dada, time is up, matutulog na ako. Sa upuan mo. Well, going back to your problem. Sabi mo kanina, you are contemplating on resigning. Tama? Well, I honestly think you are halfway out. Tama, mali? Your heart is no longer with the company. Going to work, you have to drag yourself to the office na. Am I making sense? Yes. Okay. I have a question. Opo. Do you think if you leave the company, you'll be in good footings, livelihood-wise? Will you be okay? Naipon ka ba? Meron naman po. How long will it last you? Siguro 6 months maximum. Can you find a job within that 6 months? Actually, hindi ko pa lang naman din po career yung paghahanap. So, No, I'm asking you a question. Hindi ko po... No, I'm asking you a question. Do you think you can find a job within 6 months? I think so naman po. Okay. If that's the type feeling. No, I'm not saying that you resigned. I'm just saying we are laying down all the options on the table. Yes po. Kasi you'll never know kung bukas o sa Monday pumasok ka at sumabog ka emotionally. At least you know you can make a decision offhand. Opo. Gets mo? Opo. Now, on the other hand,
Sa totoo lang, Kathy, you have made this about how you feel rather than what the company needs to accomplish. I need to hear that. Ulitin ko lang po ha. You have made this about how you feel, where you're comfortable at, rather than what the company needs to accomplish. The company cannot delegate all the tasks to one person. And if that person one day decides to leave, the company will be paralyzed. It defeats the purpose of redundancy. Now, lahat ng kinuwento mo kasi sa akin, Kathy, ay jargon eh. I'm trying to read between the lines kasi wala ako sa kumpanya nyo para maintindihan ko yung mga details na sinasabi mo sa akin eh. Opo. Alright. But then again, sa totoo lang ha, feeling ko pwede ka na maging director if you're not being melodramatic. By feeling the way you're feeling right now, you are self-sabotaging. Siguro, nag-start siya nung yun nga, dati naman di ko siya naiisip. Pero yun nga, yung being with people, tapos nakikita mo kasi na kung sino yung mga dapat reliable, sila hindi reliable. Tapos, nagiging ikaw yung nag-i-ensure na reliable sila. Hindi ko ma-explain eh. No, I get you. Tinatry mong pagtakpan yung ibang tao, their incompetence, by doing things for them. That's basically what you're saying. And if it fails, the blame is on you. Tama? The company provides mechanism for you to penalize people when need be. Tama, mali? Kaya lang, you choose not to, and then there's people na pinalampas mo, parang walang utang na loob sa'yo, that's why it hurts you. Nahuhuli ko ba yung kwento mo, ma'am? Yung sa walang utang na loob, medyo hindi naman ako nanghihingi kasi ng gratefulness eh. Yung parang naisip ko lang, di ba parang dapat ako yung pinapasunod nyo? Bakit ako yung nag-i-ensure? Di ba, kasi kung ganito yung role natin, di ba dapat boss nyo ako? Kasi ako yung nagmo-monitor sa inyo. Mga director kayo. Hindi naman ako director. Pero para ako yung responsible sa output nyo. Okay. Let's put that into context. At saka different departments sila. These directors that you were referring to, I'm assuming once upon a time they were on your shoes, tama? Siguro naman, opo. Palagay ko naman po. They know what it took to be there where they are right now. So do not mistaken that for one minute that they don't know what they're doing. Naman. Inabot nila yung posisyon nila. It's their time na mag-utos. However they feel like mag-utos. Just so happen you are on the receiving end of those utos. Tama, mali? Simple lang to eh. I can just tell you na, you know what, Kathy, can't take the heat, get out of the kitchen. But you know what, ang bottom line nito, you are too invested on your work. You don't have a life. You don't have a life. What do you do for fun? Classic burnout to eh, no? Baka nga po. Kaya nga, I need to crack the emotion. But what do you do for fun? Naglalaro ng PlayStation. What else? Kumakain sa labas, tsaka nanonood ng movie with my daughter. These are not fun. These are necessities of life.
You know what's fun means? Well, playing yung PlayStation, that's fun. Fun means doing something you're going to enjoy without any real benefit. That's fun. That's fun. Ba't wala kang love life? Meron ka ba love life? Wala po. Because of work? Well, hindi ko naman siya sinusubat sa work. Alam ko lang kasi that mahal ko naman kasi yung trabaho ko and I enjoyed my work before. Kasi before nga kasi may mga different projects akong hawak. So naisip ko, sa sobrang demanding nitong work na to. Kasi yung last partner ko, work yung pinag-aawayan namin kasi. So sabi ko, ayoko na yun. If I'm gonna choose between work and having a partner, tapos having to deal with may mga away sa'yo pag uwi mo or kapag kailangan mong pumasok, kailangan mag-extend, kailangan mag-travel, may mga away sa'yo, parang wala na akong energy para sa ganung bagay. Kasi baka naman kasi itong work na to will earn me the future for my daughter if I invest my Kathy, cell phone. Stop. Do you hear yourself? You overthought your answer to a simple question I gave you. Ano nangyayari sa'yo? Do you realize that? Hindi. You overthought your answer. It's a very simple question. Pero sinagot mo ako ng alam mo yung over-explained, overthought yung sagot. Yung ginawang thesis ko na yung tanong na yun eh. Kasi lagi kasing natatanong sa akin. Simply put, wala pang dumarating na gusto mo. That's just the answer. Yun lang naman talaga yun eh. You don't, no matter how you love your job, pag may dumating na type mo, yung kikiligin ka, yung mabasa yung kilikili mo sa sobrang kilig, maniwala ka sa akin, hahatiin mo yung attention mo sa office tsaka sa jowa. Baka naman po. Kanina may nabanggit ka, no? Opo. Hindi ko alam kung how exactly did you say it, pero totoo naman yung sabi mo kanina na magtrabaho ka lang ayon sa sinisweldo sa'yo. I'm not saying that you underperform. That's not my point. My point is, work within the bounds of how you're being paid. Kasi kanina, sabi mo, I'm not after recognition, I'm not after this, I'm not after that. Sabi mo, di ba, ang importante sa'yo ay alam mong you did a satisfactory job. Tama na, ma'am, no? Yung may value, yung nagawa ko. I have a term for Important. that. Yeah, I have a term for that. I call that, di ba, putting your trademark on everything you do. Yes. You have a sense of ownership to what you do. Tama, di ba? Opo. They might not know, but you will know. Tama na? Yes po. Okay. Alam mo, itong question mo, itong mga tanong mo, itong sitwasyon mo, Kathy, pang brainstorming to eh. Pang brainstorming to eh. There's no simple way of answering you. Kasi, isa lang pupunta nito eh. You stay with the company, then, I suck it up. Yeah, plow through. Di ba? I mean, detach yourself from the company. Let the company run its course. Di ba? So you've been with the company for almost 10 years. They know your pedigree. If need be, pag may kailangang iakyat na tao, hopefully ikaw yun. If not, maybe it's not for you. Or you leave the company. But you have to learn from what happened this time. Kasi kanina na binabanggit mo, director. Naisip ko kanina, sa kinuwento mo, ang galing-galing mo na, ang daya mo na nagawa sa company, ang ayos-ayos na ng performance mo, pang director ka na yata. To a point na sinabi mo nga, di ba, na parang ikaw na yung gumagawa ng trabaho ng isang director, pang director ka na. Alam mo kung ano na lang, saan ka nalang sumabit? Sa feelings ko. You're too emotional. It gets the best of you.
Sometimes I feel like it's a double-edged sword na parang You puso. are patronizing yourself, my friend. Mm-mm. You are. Feeling ko kasi puso yung dahilan kung bakit gusto kong galingan yung ginagawa ko. Pero puso din yung dahilan kung bakit nasasaktan ako dun sa... It's good to listen to yung kakasabi mo lang, but you are patronizing yourself. Mm-mm. Mm-mm. You are trying to find alibi to act the way you're acting right now. Look, I'll be very, very blunt sa iyo, ha? Yes. Of all the people in the company, you are just one emotion. The company will not sway to please you. Mm-mm. They'll never do it. Mm-hmm. May tanong ako sa'yo, ma'am. Oh. Have you always been this emotional? Hindi po. Ano nangyayari? Ba't ganyan ka? Menopausal? Hindi ko rin alam, PPJ. Actually, kaya nga... I'm sorry, baka na-offend kita dun ha, but I'm just trying to entertain. Ano bang edad ng menopausal? Baka nagkamali po ako, sorry po. Hindi ko rin po sure. Pwede naman. Hindi ko po alam eh. Kasi actually dati, meron ako, nagta-theater ako ng pakunti-kunti. So, nung nag-work na ako as I rose up the ranks, na-realize ko hindi ko na kayang umiyak. Pagka yung aarte ka lang ngayon, pagka meron kami mga small plays, yung dati sa school, na-realize ko hindi ko na kayang umiyak. That's probably because natutunan ko sa work na mag-pause ka, huwag kang reactive, yung mga ganon. Kaya tama ka, PPJ. It actually took me a while to do this kasi lagi kong ina-advise ng mag-isa yung sarili ko. Hindi, invalid yung feelings mo. Emotional ka lang. Hindi, ganon. Pero sa sobra sigurong pag ganon ko. Tapos sa sobrang nagko-compound nga yung teka, sila yung hindi gumawa ng trabaho nila. So, dahil hindi nila ginagawa yung trabaho nila, kahit finallow up ko, dadagdagan mo na lang yung trabaho ko. Parang ganun kasi na-feel ko recently. So, medyo matagal. Yun nga, 1 year siyang nag-build up eh. Lagi ko siyang sinusuppress. Kasi gusto ko, kung kaya ko pa at least I get the job done. Siguro kaya bumuhos the past few weeks. Kasi, actually merong trigger ata the other day. Kasi yung boss ng boss ko, bigla na lang nag-email sa amin pinapagawa. Wala akong idea completely kung ano yun. Gagawin ko siya from scratch, aaralin ko siya from scratch. So, tinanong ko yung boss ko, sabi ko, boss, ikaw ba nagsabi kay sir, ipagawa sa akin to? I just wanted to clarify. Kasi parang, out of touch, di ba, hindi naman ako reporting sa kanya. Nagugulat lang ako kasi hindi to usual. Pero okay lang naman sa akin. Sabi niya, hindi ako yung nagsabi. And kung hindi mo yung trabaho, isn't that life? Ganon kasi yung sinabi sa akin ng boss ko. Is parang ako, okay. That's okay. Kasi kinaklarify ko lang naman kung ano yung nangyari. So parang okay, that's life lang na kapag merong... Kasi yung taong nag-email sa akin na yun, meron siya talagang parang chief of staff niya. So parang ako tinatanong ko kasi, di ba dapat dun sa chief of staff niya to pinagawa? Pero alam kasi sa office na parang medyo hindi yun magaling. So parang ang naramdaman ko na naman, okay, so pagka hindi nila kayang utusan yung ibang tao, sa akin nila ipapagawa kahit ito sambulto pa yung ginagawa ko. Tapos lately kasi, nagpa-project manager ako. Normally pag project manager ka kasi, kukunin mo nga yung update sa mga tao, ganun. Pero, bukod sa pagpa-project manager ko, ginagawa ko rin yung ibang work ng tao na kailangan ko i-follow up sa kanila kasi hindi nila kayang gawin. Ikaw na lang gumawa. May mga ganun kasing moments. So, siguro, natatambakan ako, na-overwhelm ako dun sa trabaho. Tapos, pag nagko-consult ako sa boss ko, parang, mas gawin mo na lang. So, parang ako napapagod din naman ako, sir. Sinasabi ko naman, kaya lang parang okay lang ako mapagod.
para makapetik sila. Parang nagiging ganun na yung attitude ko. And yun siguro yung gusto kong i-correct. Kasi nga, mali na yun eh. Normally, hindi ko yun iisipin. Nagiging arrogant na yung pag-iisip ko dun sa work, dun sa mga bagay-bagay, pati sa mga workmates ko. Ayoko kasi nang ganun ako. Hindi naman ako normally ganun. Dati nga, kahit di ko trabaho, kung kaya ko naman, mas magaling ako dyan, i-offer ko. I-offer ko yan kahit di ko yung trabaho. Kasi feeling ko feeling ko magagawa ko yan ng mabilis with enjoyment. Parang ganun, di naman ako nagbibilang eh. Siguro nalulunod lang ako recently. Na parang humihingi ako ng saklolo. Tapos, walang sumasaklolo sa akin. Tapos, parang na-feel ko na parang naging, porket di mo maasahan yung ibang tao na ibigay ito sa'yo, sa akin mo na lang ipapagawa kahit lunod na ako. Andun siguro yung na-feel ko. Kasi, do you voice that concern or you just take it lahat ng minuto sa'yo? Kasi I have a feeling na yes ka lang yes, and then in the process you get overwhelmed. But no one knows that you are overwhelmed with a lot of workloads. Kakasabi mo lang, di ba? You absorb all the workloads para makapetik sila. So ibig sabihin, you maintain a facade. You are maintaining a facade where you want to be seen as reliable as you can be, but in the process, it's consuming you. Ay, yung una, nung kaya ko pa, hindi ko sinasabi, sabi ko, kaya ko pa naman eh. Pero nung malaunan na, pati email, Papa Jackson, ginawa ko. Dinocument ko yung mga ginagawa ko. Medyo sinabi ko na rin yung challenge ko. Para meron akong email trail. Tapos sa messaging, dalawa kasi yung boss ko. Sa messaging, sinabi ko na rin. Tapos in person, medyo nagpapahiwatig na rin ako. Tapos yung isang, na-corner ako ng boss ko, in-express ko sa kanya. In-express ko sa kanya exactly how I felt. Everything that I was feeling that time. Do you think the company has time to deal with your emotions? Of course not. Kaya nga, umahanap ako ng other means to fix me. Kasi nung in-express ko sa kanila, tapos masyadong busy, hindi nila ako kayang matandaan. So, umahanap ako ng means like this, tsaka yung, para maayos ko na lang yung sarili ko. Mag-isa. Kaya ako humihingi ng mga other opinion, nagbabasa-basa, apart from your videos, nagtitingin ng mga other videos on how to feel better. Kasi I can't expect the company to make me feel better. I have to find a new way of thinking so that I can naturally feel better on my own without them helping me, because I'm not supposed to be their problem. I'm supposed to be bringing solutions, pero naging problema na yung nararamdaman ko. Sinubukan kong humingi ng saklolo na nalulunod na ako sa work. Just nung hindi hinid, okay, ako na lang din magsasolve. Kasi mukhang masyado kayong occupied to hear me. Yun, kaya ito yung mga ginagawa kong paraan. Malapit ko lang sabihin siya mag-resign ka. But you won't do it. Mag-apply na lang ako sa'yo, PPJ. Wala ko papasweldo sa'yo. I think malaki sweldo mo. You are too invested. Yun nga po. Emotionally. Teach me how not to. Well, I cannot. That's not... Or change the way I think so I cannot. Yun naman ginagawa mo so far. I cannot eh. I cannot change the way that you are. I can help you understand the situation better as much as I can. Well, I'll tell you this. Ready, ma'am? Okay. Your company will still be around whether you resign from that or not. Of course, yeah. You are negligible, dispensable,
replaceable part of an organization that will survive without your presence. It will not crumble to the ground whether you resign or not. Tama? Opo, si At Steve aware ka Jobs doon. na po na fire. Yeah, okay. Aware ka doon. Opo. Now, in the midst of all that chaotic organization or organized chaos ng company nyo, in the midst of all of that, you are trying to find your significance in all that's happening. Mali. Opo. And somehow, you found your significance. Tama? Yes. But it's not being given to you the way you want it to be given to you. Because you are used to doing things the way that you want to do it. Mali. Opo. And now, you're being told to do it some other ways na hindi mo naman, hindi ka sanay. End of the day, you're an employee. Opo. Empleyado ka. Di ba? You are privileged enough to be given a desk, a computer, a command to several people, several people under you, and that's your job. The company's duty is not to please you emotionally. The company's duties is to provide output, di ba, in reference and in the interest of the business. So, I'm sorry to say this, but stop being melodramatic in the office. Go to the office, do your job, work, go home. Find another, ganito ano. Ako naniniwala ko that the problem is not in the office. Kasi the office is something you cannot control. It has a life on its own. The problem is you. Your investment in life. That's the problem. Ang problema sa'yo is that you are too invested sa company that you think, kasi may mga taong kagaya mo you find fulfillment Tama? Oo. Dun sa bagay na alam mong hindi magiging sa'yo. This may be insulting. But I will tell you anyway. Alam mo, Kathy, you're a wonderful follower, a subordinate. You are. You take pride, tama? Yeah. You deliver a lot of outputs ng maayos. But you know what? Ang hirap mo gawing leader. Kulang ka sa leadership quality. Kasi emosyon ka ng emosyon. You know, in the office, we don't really have friends. We have acquaintances. I agree. Yeah. It's either you change your perspective going to work every day, or you resign, which you will not do. Pero naniniwala ko na one of these days magre-resign ka rin naman I can very well relate to you. Nakaka-relate ako sa'yo. I was going through the same phase several days ago. Ang difference is, I'm a brand. Wherever I go, I can create my own. I'm the business itself. Yes. You are an employee. You need a job. You can do the job. Mag-touch ka muna ng emosyon mo. Naawa ko sa'yo. Alam mo, may wish ako para sa'yo, Kathy. Alam mo kung ano? Maging emotional? No. That you have your own business soon. Kasi kung kaya mong palaguin ang kumpanyang hindi mo naman magiging property, what more sa sarili mong negosyo? Pag-iisipan ko yan. You can start small.
Right? Opo. Yeah. You can start small. Hindi ko consider pa yan. Yeah. Ang dami nagko-comment dito na main character ka daw. No, she's not. You are not. Umiiyak ka kasi napaka-invested mo sa company. Any other way but your way, you get offended kasi you know your way works. Nama? Yun eh. Well, siguro it's about time for the company to try another way. Hindi naman ikaw yung may kakaya mag-isip. So, let the company be. After all, di magiging sa'yo yan. I hope the company recognizes how much you love the company. I wish that for you. I wish that every time we do a lot of hard work for the company, for our employment, I wish that the company is keeping tabs kung paano natin na-deliver yung dapat deliver. But you know, the reality is, the company is only interested with our output. Kahit palumuway ang mata mo dyan, dumugo ilong mo habang ginagawa mo, nagkasakit ka, ang makikita ng company kung na-deliver o hindi. I'll tell you this very personal. Ready? Opo. In 2 hours, I gave up my command leading my team 4 weeks ago. I heard. Yeah. So I know exactly where you're coming from. Nagmaktol ako, but I came to a realization, maybe it's about time that somebody leads the team. My leadership is not the only exclusive leadership that company can have. I know that I did my part when I was leading the team. Now that there's a new leadership, I hope it succeeds. If not, if it fails, then I will be redeemed. Di ba ganun lang naman yan? So there, I cannot tell you what to do. I can only make sense of what you're feeling right now. If there's any advice I can give you, have a life. Go to the gym, work out, have a love life, have a sex life, do whatever. I'm not kidding. Ilang taon ka na, ma'am? 41. You've missed out a lot on, di ba, in life. Alam mo yan. I did. Yeah. Call mo naman yan, but look beyond the work that you have. Maybe there's something else. Will do. And kaya naman din ako tumawag because I don't want the way I'm feeling to start feeling that it's the right feeling. Kasi, yun nga, ilang weeks ko siyang sinasabihan na hindi mali yung nararamdaman mo, kaya lang kasi hindi ko na siya kayang itago. So, thank you for helping me understand it better. Kasi wala talaga pinagsabihan, Papa Jackson. Kasi nga, ayokong maging abala sa ibang tao. Pagka nafe-feel ko na yung feeling ko is lumalabas na, pabalik ko yun sa pagtatrabaho, sa output. Kasi nga, ayoko yung maapektuhan niya yung the way I work. Kaya ito lang yung mga means na ngayon ko lang pinabayaan yung sarili kong maramdaman talaga siya. I know. I heard you. You were crying. Parang jowa yung nawala, pero may trabaho ka pa naman. Oo nga, parang ginawa ko kasi yung trabaho ko. Kahit na naman kayo napakumiyak ka, tahimik lang ako. Because I know you needed the outlet to feel better.
And thank you for choosing me. I appreciate it, ma'am. Always, PJ.